So yan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Idol Chop. So ilang araw na meron na thunderstorm dito sa amin. Napakalakas rin ng ulan. Yung volume ng ulan ay napakalakas na kahit itong mga setup namin ng UV plastic ay naging swimming pool yan nung madaling araw at nilimas ko. Dahil ito ay hindi nakapatong dito sa steel matting kundi rope lang yung naging skeleton niya. Kaya ano natin to i-redesign natin kapag bukas siguro kasi ngayon ay pagod na kami. Tatanggalin ko tong mga halaman dito sa taas tapos itutulad ko na siya doon. Tapos dito naman sa kabila ay lalagyan ko rin yan ng mga UV plastic para paglagyan rin ng mga Nepenthes na paparating. At saktong-sakto naman katatapos lang namin ng BFT, may paparating naman ng Nepenthes pero sa 17 pa. Nireklamo na yung ano ko dito. Stop ko dito. So, ito yung mga natapos naming mga carnivorous plant. Combination ng sun juice and DFT. Ayan. Yung source natin dyan ay hindi ko napapanggitin. Pero, yan ay puro mga rare, ultra rare classic na phase out na. Tulad ng mga dito, Scarlatine, DCXL, Trebs, Polish, at napakarami pang iba na ngayon ko lang na narinig. Bear Trap, Airbus, Monstro Blanco, Anemone, at kung ano-ano pa hindi ko na maalala. Trebs Red yan, meron din dyan, tsaka Red Dentate. So nagdidilig kami kahit na tag-ulan, hindi dahil may topa kami kundi nagdidilig kami dahil may mga halaman na hindi naulanan. Ngayon yung mga nasa loob ng ating setup. So ito pa yung mga iba pang nauna ng day 1, I think Friday or Thursday ata yan, and Thursday night tsaka Friday. Tapos Saturday may konti, tapos ngayong Sunday ayan na medyo natatapos na namin, pero hindi pa namin ilalagay sa styro kasi kulang. Ayan. So meron pa ditong mga nakapat. So nag-iisip kami kung ililipat namin to sa malaking seedling tray kasi nagpadating ako ngayon ewan ko kung dumating na ba seedling tray? Ha? Hindi pa? Ha? Dumating na? Alin? Seedling tray? Wala. Siguro dahil malakas ang ulan. May seedling tray na paparating na 50 holes, 100 pieces yun. Doon yung mga pwedeng pang malaki na rhizome. At yung mga paparating naman sa 17 na mga Nepenthes, iba doon ay Viking Examata, lowland na may ngipin. Or yan, tuti pala. Yan. So, meron tayong ilan lang talaga yon kasi propagation lang ng ating kaibigan. So, limited lang yung i-release natin kasi magtitira tayo ng mga mother plant para may pang propa rin tayo kapag kailangan natin, hindi tayo bili ng bili. So, ayan, kapag tag-ulan, kahit na kumbaga umuulan, huwag nyo kalimutan magdilig. Kasi after ng ulan, nandyan yung biglang alinsangan na mabilis makapagpatuyo ng inyong mga halaman. So, ugaliin na i-check yung mga plants kahit na tag-ulan. Masarap matulog pero check nyo pa rin. Kasi may mga time na kailangan natin dilig ng kaunti. Ito rin na ito, didilig ko lang. So kapag kayo nagdilig naman, wag naman sobra-sobra. Tsaka wag masyadong madalas. Kapag kailangan lang, doon lang magdidilig pagka tag-ulan. Hindi yung araw-araw tulad ng mga nakaraan. Kapag kailangan lang, no? Kailangan means kapag puputi-puti na yung mga moss ninyo. Ito, medyo okay pa nga pero papapyawan namin ito ng kaunti. So ito, ayun.
nagpuputi-puti na. Ayan, yung taas. Mahangin kasi itong lugar na to. May mga ano open na. Since may binigay sa ating isang rolyo na UV plastic, cover natin tong area dito pang Nepenthes na malalaki. So, yun lang. At yung mga alulod nyo pala, linisan nyo kasi kahapon, naglinis ako ng alulod namin. 2 beses. 2 to 3 times ako naligo kahapon. Tapos, madaling araw pang 4, hindi ko na niligo. No, tinanggal ko yung mga dumi, napakaraming dumi. Tapos, tsaka nagbara rin dun sa spout. So, ang measurement ng aming water, from 6, naging 15 tumaas. Pero considering na uulan pa yan, bababa pa yun. Oh. Check yan.